Hi everyone! In this video, pag-usapan natin ang graphing square root functions. Without further ado, let's get this lesson started. Kapag sinabi nating square root function, ito yung mga function na may general form na a square root of the quantity x minus h plus k. Ibig sabihin, meron tayong involved na square root operation dito. Meron tayong multiplier sa labas or coefficient sa labas na letter a. Yung number sa loob ng square root na kasama ng x ay negative h, tapos meron din sa labas ng square root na plus k. Ang ibig sabihin nito, yung mga number na inilalagay natin sa loob, yung x saka yung h, kapag minus natin sila dapat ay 0 or positive. Dahil yung 0 at positive lang naman yung pwedeng makuhanan ng square root. And hindi tayo pwedeng magkaroon ng negative dyan kasi as we know, kapag negative yung nasa loob ng square root, magre-result yon sa imaginary number. Kapag imaginary number yung sagot, hindi natin siya mag-graph. Ang graph ng square root function ay isang half parabola. Pwedeng pa ganito yung kanyang direction, nag-i-increase sa first quadrant. May mga square root functions din na instead na mag-increase sa first quadrant, nag-i-increase siya sa second quadrant. Pag ganito yung direction. So both two cases are considered increasing. Pero kung pababa naman yung ating direction, sabihin natin ay from the origin or from the vertex, pababa dito o kaya dito sa third quadrant, decreasing naman yung kanyang direction. At important yan sa paggagraph ng square root function dahil yan ang una nating malalaman based on the function that we have. Kapag tayo ay nag-graph ng square root function, we start with its standard form at ang una nating nalalaman ay yung direction. Kapag ang a natin ay positive or yung number sa labas ng square root ay positive, ibig sabihin pataas siya, either going sa first quadrant or sa second quadrant. But if the multiplier outside the square root sign is negative, it means that the graph is going downwards or decreasing, papunta sa third quadrant or sa fourth quadrant. After identifying the value of a and its relationship sa direction ng ating function, we also get the coordinates of the vertex hk. And it is important to note that for h, lagi tayong nag-change sign. As for the k, ito ay kakopy lang natin. Magkakaroon din tayo ng table of values. Pipili tayo ng dalawang number sa right or sa left ng graph. Depende kung ano yung magiging defined na value sa kanya at ilalagay natin yun sa table of values. Pag alam na natin yung mga table na yon or yung mga values na yon, ilalagay natin yung mga points sa graph at i-draw natin yung smooth curve para sa kanya. And for the domain ng square root function, depende yon sa kanyang ini-increasean or dinidecreasean, kung going to the left or going to the right. Kung siya ay pumupunta going to the right, ang kanyang domain ay bracket h, positive infinity. Kasi ang kanyang value na pinupuntahan ay papuntang positive infinity. Pero kung siya naman ay from the left or going to the left, mauuna muna yung negative infinity tapos matatapos siya sa h. Ang range naman natin ay depende kung siya ay nag-i-increase or nagde-decrease. If ang graph ay nag-i-increase, we have k, positive infinity. Kung nagde-decrease naman siya, that is negative infinity, k. Dahil may putol nga ang ating square root function or siya ay half parabola, parehong may restriction sa domain natin at sa range. Again, kung domain, tayo ay pupunta sa either left or right. Pag pupunta sa right, it's h, infinity. Pag pupunta sa left, negative infinity, h.
And then kung range, kung increasing, ang ating titingnan naman ay yung k. K, infinity if increasing. Kung decreasing, negative infinity, k. I-apply natin ito sa ating first example. Sa una nating example, meron tayong square root of x plus 5 plus 3. Una muna natin alamin ay yung value ng a, h, at k. Ang a natin is yung number na makikita sa labas ng square root. Dahil wala namang nakalagay na number dito, we can safely assume that this is 1. For h, again, we change the sign. Plus 5 will be written as negative 5 for the h. And for k, we just copy it. That's positive 3. Coming from this information, we can summarize the other terms in a form of a table. So for the direction, since tayo po ay merong A na positive, we can say that the direction is increasing. Kumpletuhin na lang natin mamaya pag nag-graph kung going to the right ba yan or going to the left. Ang vertex naman natin ay HK. So, ibig sabihin ating ilalagay lang as coordinates yung H at yung K. So, this is negative 5, 3. Iiwan muna natin yung domain at range. Mamaya natin yan i-analyze kapag meron na tayong graph. For now, ipakita muna natin yung table of values na sinasabi ko kanina kung saan mamimili tayo ng value sa x-axis natin na isa-substitute natin dito sa ating function. So on my case, ito na yung mga napili kong values. Meron tayong negative 3 and positive 2. I-plot muna natin yung pinaka-vertex niya, negative 5, 3. Ito yon. And then, para malaman natin kung ano ang katapat ng negative 3, isa-substitute natin yan dito sa given function. We have negative 3 plus 5. Negative 3 plus 5 is square root of 2. Square root of 2 plus 3, that's 4.41. I-round off na natin siya para ma-plot natin siya ng ayos dito sa ating Cartesian plane. And kung 2 naman, meron tayong 2 plus 5. 2 plus 5, that is 7. Square root of 7, kuhanin mo muna ang answer doon bago mo i-add yung 3. So that is 5.64. And 5.64, yan yung kanyang ka-pair dito sa ating Cartesian plane. And then afterwards, tayo ay magdodraw lang ng half parabola. Iko-connect lang natin sila. Based on the graph, we can see that it is increasing to the right. At dahil increasing to the right, ang gagamitin na domain ay going to the right. Dahil ito ay going to the right, ang titingnan natin muna ay yung h. Ang h natin ay negative 5. Tapos, meron tayong positive infinity. Ang negative 5 dapat bracket, ang infinity dapat parenthesis. Again, ito ang ating basis to the right. At ang range naman, since tayo ay increasing, yan ang basis natin for the range. Ang increasing natin ay titingnan yung k. So ang k natin ay 3. 3, infinity. Bracket sa 3, parenthesis sa infinity. And yun na po yung ating graph for the first example ng square root function. Let's have another one. Sa example number 2 naman, again, we start with identifying the value for a, h, and k. For a, we have the number outside the square root, which is negative 2. For h, ay yung kabaligtaran ng nasa loob, which is negative 4. And yung k, kopya lang natin yan, negative 1. Since ang a natin ay negative, we can say that this is decreasing. Kumpletuhin na lang natin later kung decreasing to the right or decreasing to the left. For the vertex of this function, kuhanin ulit natin yung hk. Ang h natin is negative 4, ang k natin is negative 1. And we put that dito sa ating table of values.
For negative 4 and negative 1, ilagay natin siya dito sa graph natin. At nag-determine na ako ng mga values na pwede nating ilagay dito sa ating table of values. So una muna ay 0. Kung ang ating x ay 0, ang mangyayari is meron tayong p of 0 that is equal to negative 2, square root of 0 plus 4, and then minus 1. So ito muna na negative 2, ikokopyahin, and then 0 plus 4 is 4 minus 1. Ang gagawin muna is sa square root yung 4. The square root of 4 is 2. And then times 2, that's negative 4 minus 1. Ang ating sagot for 0 is negative 5. Ilagay natin sa table of values at sa ating graph. For 3, we do the same. We have p of 3, that is negative 2 square root of 3 plus 4 minus 1. Negative 2 times 3 plus 4, that's 7 minus 1. I-compute muna natin si negative 2 times the square root of 7, and then kung ano man yung answer doon, minusan natin ng 1. So ang answer natin for 3 ay negative 6.29. Ibig sabihin, yun ang ka-pair ni 3 dito sa ating table of values and sa ating Cartesian plane. So 3 siya, tapos medyo lagpas ng 6 dito. Yan. And then yun po, i-connect na lang po natin siya using a smooth curve. So for the domain, since kita naman po natin that this is decreasing to the right, ang gagamitin po natin na part for the domain ay itong to the right. So dahil ito po ay to the right, magsa-start tayo sa h, that's negative 4, infinity. Bracket and then parenthesis. As for the range, since this is decreasing, yan naman yung ating titingnan, decreasing, mauuna muna si negative infinity, yung ating k. Ang k natin ay negative 1. Ganun po tayo mag-graph ng square root function. Sa pagde-determine po ng table of values, itatry po ninyo kung magwo-work either yung mga values sa left side ng vertex or sa right side ng vertex. Just to quickly demonstrate, hindi pwede yung mga nasa right side ng values natin para i-substitute dito sa x. Kasi for example, kung ang negative 5 ang ating gagamitin, magkakaroon tayo ng negative 5 plus 4 and then minus 1 sa labas. Kung negative 5 ito, ang magiging nasa loob ay negative 1. And this is an imaginary number. So dahil imaginary po ang negative 1 or square root of negative 1, hindi natin pwedeng gamitin yung mga numbers na nasa left ng vertex. Instead, ang pipiliin natin ay yung mga nasa right ng vertex. Same goes din, no? Kung ang pinili naman natin ay mga nasa right, tapos naging imaginary yung number, ibig sabihin, pipili ka sa left. Titingnan mo lang ng maayos yung pagsasubstitute mo para malaman mo yung correct values, correct points na igagraph natin sa Cartesian plane.